Sa umagang ito, gusto ko lang i-share sa inyo ngayon, kung Sunday, ang tungkol sa trials. Kasi itong trials ay parang ano siya no? Kalimitan hindi natin ito ma-relate sa plano ng Diyos sa buhay natin. Now, sa James chapter 1, gusto kong basahin James chapter 1 verse 1 to 4. Okay, kung meron kayong Bible, babasahin ko ito sa Magandang Balita, Santiago, chapter 1, beginning verse 1 hanggang 4. Pakinggan nyo, sabi dito. Mula kay Santiago, alipin ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo, ipinaabot ko ang aking pagbati sa 12 liping hinirang ng Diyos na nasa iba't ibang bansa. So ito'y sulat ni Santiago sa lahat ng mga tribo ng Israel, sa Israelite. So, verse 2, mga kapatid, sabing ganon, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Now, pakinggan niyo, parang hindi ito normal. Okay? Kung papakinggan mo at babasahin mo, hindi ito parang wala ito sa, sabihin natin sa lohika. Sabi sa verse 2, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Parang kakaiba, Doon mo magagalak ka pagka kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Sabagay, sabi nga ni Freddy Aguilar, di ba? Tawanan mo yung problema. Pero ito'y hindi, parang hindi ito yung tamang sabihin. And yet, sinasabi sa Banal na Kasulatan, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. So, iba't ibang uri ng pagsubok. So, hindi lang ito tungkol sa isang pagsubok, kundi iba't ibang, okay? But then, gusto ko ipakita sa inyo na may dahilan kung bakit sinabi dito ni Santiago na magalak tayo. Verse 3, dapat ninyong malaman na napatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Okay. Now, this is the positive side. Alam niyo ba, mga kapatid, na yung problema natin sa ating buhay was meant, ito'y nararanasan para, sabi nga dito, patatagin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. In other words, ito palang problema was designed by God, para mapatatag ang ating pananampalataya. On the contrary, pag wala kang pagsubok, hindi tatatag ang iyong pananampalataya. Parang ganun ang ibig sabihin, So in other words, pag may problema ka, at napagtagumpayan mo ito, lumagpas ito sa problema, lumagpas ka sa problema, tumatatag ang iyong pananampalataya. Kalimitan, di ba sinasabi natin, gusto kong matulad doon sa mga alagad ng Panginoon na napakatatag ng kanilang pananampalataya. Subalit hindi natin makita na ang nagpapatatag sa kanila ay yung problema, yung trials. Na sometimes ito yung ating ayaw maranasan, na tinatakbuhan, na ayaw nating tanggapin, ayaw nating harapin. Kaya ang ginagawa natin, tinatakpan natin ito ng mga bagay na pwedeng makapagkalma sa atin. Maraming bagay tayong ginagawa para makalma tayo sa mga problema. Hindi natin sinusolve, hindi natin hinaharap. Sa halip, ito ay parang ini-ignore natin. Most of the time, ito yung pinaka-resort ng isang tao to ignore yung problemang dumarating sa kanilang buhay. Which is not according to the Word of God. Kasi hindi mo dapat i-ignore ang problema. So, yung problemang dumating sa buhay mo, it was meant for you para ikaw ay tumatag sa iyong pananampalataya. Yan ang panalangin natin, maging matatag tayo sa pananampalataya. Gusto nating maging tumatas, tumatag ang ating pananampalataya. Then, ito yun, ang pamamaraan ng Diyos. Kakaiba sa pamamaraan ng tao. Sa tao, ang gusto niya ganito. Diba? Sabi nga sa Bible, faith cometh by hearing and hearing by the Word of God. Dumarating ang pananampalataya.
Pero hindi sinabi doon tatatag ka. Okay? Kasi ang pagiging matatag natin, ang pagiging matibay natin bilang isang Kristiyano, hindi nang gagaling doon sa pakikinig. Nagkakaroon ka ng faith. Pero that doesn't mean that you have a strong faith. Okay? Kaya nangyari, nag-assume lang tayo. No? Parang assuming na ang dami mong alam sa Bible, ang galing mong mag-confess, ang galing mong sumigaw, no? Then you make yourself believe that you have a strong faith, which is wrong. Why? Because you don't become strong sa pamamagitan ng marami kang alam na salita ng Diyos. Na mahusay kang mag-memorize, mahusay kang mag-quote, mahusay kang mag-interpret. Akala mo malakas na ang faith mo. No, hindi yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Darating, sabi ko ng faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Dumarating sa iyo yung faith. Pero not that strong. Nagkaroon ka ng faith. Okay? Pero to make your faith stronger, you have to pass through trials, problems, okay? Persecution. Kailangan dumaan ka doon kasi that is the only way God designed para tumatag ka. Pakinggan niyo mabuti, mga kapatid. Sabi nga nun. Mga kapatid, sabi nga nun, sa verse 3, dapat ninyong malaman. Okay? So ito yung hindi alam ng maraming Kristiyano. Kaya sabi ni Santiago, dapat ninyong malaman. Napatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga blessing. Sa pamamagitan ng, wow, ang daming dumating na opportunity. Wow, ang daming dumating na pera. Wow, ang daming dumating na, alam mo na, kung minsan napapagkamalan natin na parang tumatatag ka sa faith, the more blessings you receive, the more you become stronger in faith. Pero hindi yun ang case eh. Sabi dito, dapat ninyong malaman na napatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Oh my God. Ito yung ayaw natin. Pero ito pala ang pamamaraan, ito ang daan. Okay, now, may mga narinig akong mga mananampalataya na nagpipray sila, no? Na, Lord, I want more trials. Kasi sabi nila ito, I want more problems. Alam nyo, huwag nyo ipag-pray yan. Huwag nyo na ipag-pray na magkaroon kayo ng trials at pagsubok. Bakit? Kakambal yan ng plano ng Diyos eh. Kahit hindi mo hingin, meron kang darating na problema. Darating at darating niya, antayin mo. Huwag ka lang mag-pray. Ang ipag-pray mo, malusutan mo yung problema. Hindi yung, Lord, bigyan mo pa ako ng maraming problema. Yes, blessing yan. Tumitibay tayo. Pero you don't need to pray for more problems and trials and persecutions. Baka pakinggan ka ng Lord, ikaw din. No? Ang point ko ito, you don't need to pray for it. Kasi darating yan. Ihanda mo na lang ang iyong puso. Okay? So, yung level ng faith mo, tatatag, titibay kapag may dumarating sa ating pagsubok. Okay? Ulitin ko lang, sabi dito sa verse 2, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Okay? Mahirap gawin yan, Brad. Mahirap gawin to. Brothers and sisters, napakahirap. Okay? Pero yun ang sabi ni Santiago. Dapat ninyong malaman na napapatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Okay? So, marami ng pagsubok sa buhay mo. Maski hindi mo ipag-pray, daraan ka dyan. Ang gusto kong makita lang natin ngayon ay yung paglagpas mo sa pagsubok na yan, no? Kailangan makita natin na tumatatag yung ating pananampalataya, tumitibay. So, experience. Verse 3, sabi, dapat ninyong malaman na napatatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas. Now, ito ang point, hanggang wakas. In other words, marami pang darating. Marami pang darating na pagsubok. Nalagpasan mo isa, may darating pa. Okay? Dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap
at walang pagkukulang. Okay? Maging ganap at walang pagkukulang. Sa English, perfect ang sabi doon, no? Perfect. Now, may tatlong bagay akong gustong bigyan ng diin, at pansin dito sa pinag-uusapan natin ngayon. Una, believers will experience trials. So, hindi natin pwede takbuhan yan. Ang mga mananampalataya, in fact, maski hindi ka mananampalataya, di ba? Meron kang trials. Pero dito, hindi tayo exempted. Believers are not exempted sa trials. Kaya sabi niya, believers will experience trials. Okay? Kaya sabi ni Pablo, pansinin niyo yung sinabi sa English, Sa English, ganitong pagkasabi. Consider it a great joy, my brothers, if you experience various trials. No? Sa King James, ganito rin eh. Pero sabi niyan, consider it great joy, my brothers, if, ganun masabi? If, pag sinabing if, it may happen, it may not. No, pwedeng mangyari, pwedeng hindi. Pero hindi ganun ang pagkasabi, di ba? Sabi doon, consider it great joy, my brothers, when, sabi ganun, when you experience. So yung ginamit dito word na if, no? Hindi yun ang ginamit pala, no? Ang ginamit kundi when. Pag sinabing when you experience, ibig sabihin expected. No, antayin mo lang, kumbaga expected ito. Hindi ito optional. Ang trials ay hindi optional na pwedeng mangyari, pwedeng hindi. Pero sabi dito, consider it great joy, my brothers, when you experience various trials. Pag sinabing when, yung salitang when, yung term na when, is in other words, it is expected. No? Hindi mo pwedeng iwasan. Darating yan. Kaya sabi niyan, when you experience. So the question is when. It is not if, no? But when. Okay? So kaya mapansin natin ang Kristiyano hindi exempted sa mga problems and trials. Hindi porke pastor ka o hindi porke Kristiyano ka, okay, may pera ka na, maganda ng buhay mo, hindi ka pa rin exempted. May pagdadaanan ka pa rin. Okay? Okay, number one, believers will experience trials. Number two, bilisan ko lang. Pangalawa, ito isang katotohanan na makikita natin dito. Sabi dito sa aking notes, believers will grow from trials. Okay, ito yung paraan ng Diyos para tumatag ka o lumago. At pangatlo, believers will overcome trials. Okay? Ang trials ay hindi para ibaksa ka. Hindi para durugin ka. Ang trials ay para pagtagumpayanan mo. Okay? For you to overcome. At yun naman ang plano ng Diyos. Okay? Plano ng Panginoon, dumaan tayo sa problema. Pero kasama sa plano na yon, lalago ka sa problema. Sa pananampalataya. Kasama din sa plano ng Diyos na pagtatagumpayan mo yan. You will overcome your trials. Okay? Yan ang end result ng Panginoon. Magtatagumpay ka dyan sa problema mo. Kahit na anong... Sabagay, walang problema binibigay sa atin ng mundo. Ang Panginoon, di ba? Diba? Alam natin sa 1 Corinthians chapter 10. Mamaya basahin natin. Na walang problemang ibinigay sa atin ng Diyos o ibibigay sa atin ng Panginoon na hindi natin kakayanin. Kaya natin. Pero pagka nandiyan na yung problema, parang hindi mo kaya. No? Minsan mas mabigat. So nag-aalala tayo ng gusto. Nag-aalala talaga tayo. Hindi natin alam kung anong mangyari. Pero ngayong umaga, gusto kong makita ninyo na umpisa pa lang ng problema mo, tignan mo na siya na napagtagumpayan mo na. Kasi yun ang sabi ng Panginoon eh. Umpisa pa lang ng problema mo, na-realize mo na meron kang problema ngayon. Kailangan ma-realize mo din na pinagtagumpayan mo na yan. That is the end result of every trials and problems na dumarating sa atin. Tinapos na ng Panginoon yan. Okay? So tatlo yan mga kapatid. Una,
Lahat ng Kristiyano dadaan sa trials, problema. Okay? Pangalawa, ang trials ng mga believers ay, ano sabi ko kanina? Number 2, you will grow. Okay, diyan ka mag-grow. Diyan ka magmamature sa trials. So pagka ang tao ay hindi nag-grow, ibig sabihin, hindi niya tinatanggap yung problema. Hindi niya inaharap. Okay? Iniiwasan niya yung problema. Tinatakbuhan niya yung problema. Kaya hindi sila nag-grow. Pero dito, ngayong umaga, gusto kong makita ninyo, believers will grow from trials. Okay? Gusto mo lumago? Then tingnan mo ito positively, yung problems or trials na dumating sa'yo was meant for you to grow. And number 3, nabanggit ko rin kanina, believers will overcome trials. Alam niyo sa banal na kasulatan, mapapansin po natin na may mga taong dumaan sa problema. Hindi lang tayo. Okay? Alam niyo ba si Job sa Lumang Tipan, meron siyang binanggit sa Job chapter 1 verse 20. Pansinin niyo, sabi gano'n ni Job, dumaan na si Job ng napaka bigat na problema na hindi pa natin, parang hindi mo gustong daanan yung pinagdaanan ni Job, Ano 'yun? Meron siyang lahat affected sa kanya . Maganda ang pamilya niya, masaya, pero yet nagka-problema si dito, sabi dito, the tragedy strikes and Job loses everything. His children, his wealth, livestock, his crops, his health, and even relationship of his wife and friends. Walang iniwan, Kumbaga sa pison, dinaanan, pisang-pisa, lahat ng bahagi sa buhay niya. Di ba sa atin, minsan problema lang natin, pera. Wow, pera lang, O kaya, meron kang pera, pero problema mo, ramdaman. Hindi sabay-sabay. Pero itong si Job, nagsabay-sabay ang kanyang problema. Parang mahirap isipin na kung ikaw ang dadaan sa pinagdaanan ni Job, baka hindi natin kayanin, Pero sabi dito, itong maganda, sinabi dito. Sabi ni Job, sabi ganon, then he fell to the ground and in worship, Sabi niya, at this Job got up and tore his clothes. Baka bago pa yung damit nun. Tinor niya, Baka naka-Nike pa ito. Sabi ganon, tore his robe and shaved his head. Nag-ahit pa. Then he fell to the ground in worship and said, naked, listen, naked, sabi ni Job, naked I come from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave, and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. Wow, bigat. Imagine yung, na-realize niya yung katotohanan, na in spite of all the good things na na-experience niya sa buhay niya, nasabi niya ito, naked I come from my mother's womb, hubad akong lumabas mula sa aking ina, sa sinapupunan, and naked I will depart. Ako'y aalis din naman, mamamatay, parang gano'n, na walang dala-dala. The Lord gave, ito yung truth na nakita niya, the Lord gave and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. Can you imagine that na pupurihin mo pa ang Panginoon sa nangyari, sa mga mangyayari sa iyong ganyan? Now, can a Christian, Kasi hindi pa naman siya Kristiyano noon, pero close na siya sa Panginoon. Can a Christian say that the same word? Sabi gano'n na purihin ang Panginoon? May the name of the Lord be praised. Si Job yan, Hindi lang si Job, si David. Si David naman, how many times na nalagay ang kanyang buhay sa bingid ng kamatayan? Okay? Sa bingid ng kamatayan. Every day, takot na takot siya. Kasi papatayin siya ni Haring Saul. Nagkaroon ng parang pag na naghili o nagselos si Haring Saul kay David,
Kaya gusto siyang patayin. Ikaw ba naman ang tao na hindi ka naman nag-iisip ng masama kay Haring Saul? Pero ikay pinagbabantaan, so hindi ka makatulog. Iisipin mo para bang lahat ng pagkilos, pag natutulog ka na, lahat ng kaluskos, akala mo may papatay na sa'yo, ano? Ganyan ang pinagdaanan ni David, ano? Although iba ang buhay ni David kay Haring parang kay Job, ano? Kay Job. Si David may mga fault kasi si Job sabi he's a righteous, matuwid. Pero itong si David, alam naman natin na marami rin kanyang mga kahinaan, and yet pareho silang nag-suffer, ano? Pareho silang may pinagdaan ng problema. So ganun din si David. Si Moses, ganun din. No? Ang sarap ng buhay niya sa kaharian, sa Ehipto. And yet after that, kinausap siya ng Panginoon sa burning bush. And then may mission siyang pinagagawa ang Panginoon sa kanya. No? Imagine yung kanyang bayan na pinagmulan, hindi rin siya sa simula, hindi rin naniniwala sa kanya. No? Maraming problema, maraming trial sa buhay ng tao. So, huwag na natin ipag-pray na magkaroon ka ng problema. Ang ipag-pray mo, malusutan natin yung problema na pinagdadaanan natin ngayon at yung pagdaraanan pa natin. Okay? So, si Peter, ganun din. Marami sa Bible. Si Paul. Okay, so balikan natin yung ating pinag-uusapan, ano, na 3 puntos. Basahin natin sa James, sabi ganon. No? O hindi, dito na sa 1 Peter chapter 4 verse 12. Believers will experience trials. Okay, so sa 1 Peter chapter 4 verse 12, ganito sinasabi, mga minamahal, huwag kayong mga taka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo. Mahigpit, ano, hindi siya simpleng problema. Mga minamahal, huwag kayong mga taka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin. Nawaring ang nangyayari sa inyo'y di karaniwang bagay. No? Kaya nga nagiging parang karaniwang bagay kasi nga hindi natin expected o hindi natin alam na part pala ito ng plano ng Diyos. So kaya sabi dito ni Apostol Pedro na huwag kayong magtaka, no? Tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo. No? Kasi marami sa atin nagtataka, di ba, na kuminsan nasasambit natin, bakit pa sa akin nangyari ito? Ba't hindi na lang sa kanya? Nagtuturo pa tayo, no? Pero sabi ng Panginoon, huwag kayong magtaka. Bakit? Dumarating sa inyo mga ganyang pagsubok. Nawaring ang nangyayari sa inyo ay di karaniwang bagay. Okay. Philippians chapter 1 verse 29. Ganito naman ang mababasa natin. Okay? Under pa rin ito ng ang Kristiyano will experience trials. Philippians chapter 1 verse 29. Sabi, sapagkat sa inyo'y ipinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang upang manampalataya sa Kanya, okay, kundi upang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Okay? For unto you it is given in the behalf of Christ, not only to believe on Him, but also to suffer. Ano pala yan? Package, no? Hindi mo pwedeng tanggapin lang yung isa, tapos yung isa ayaw mong tignan, ano? Dalawang regalo No, yung regalo, yung pananampalataya kay Kristo, tapos may regalo dito problema. Kalimitan ang tinatanggap lang natin yung maganda at mabuti. Itong trials, sabagay, sino ba namang gustong Kristiyano o tao ang gustong yakapin at tanggapin yung problema? Pero hindi nga natin pwedeng takasan. Kasi even those unbelievers dumadaan sa trials. Now, hindi pala exempted. Kaya believers will go on trials. Katulad ng mga binasa natin kanina. Bakit? Kasama sa plano ng Diyos, kasama yan, kumbaga parcel, ano? Yung dinideliver sa atin ng mga ino-orderan natin sa Lazada, mga ino-order natin. Kasama doon yung supot Yung supot, tinatapon mo lang yun, di ba? Kukunin mo lang yung laman. Pero hindi pwedeng laman lang ang tatanggapin mo Pati yung supot, tatanggapin mo. Basura yun So, kailangan mong tanggapin yun. So,
Ganon din tayo, no? Sabi dito ng Panginoon sa Philippians, yung binasa natin 1:29. For unto you it is given in the behalf of Christ not only to believe on him but also to suffer for his sake. Okay, so tayong mga Kristiyano, we suffer for the sake of Christ. Unbelievers, they suffer not because of Christ. They suffer as an unbeliever. Okay? So ito yung mga talata na nagsasabi na hindi natin pwedeng takasan ang problema. Okay. Pansinin niyo dito sabi sa John chapter 16 verse 33. Babasahin ko lang. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Ano yun? Ahead of time, sinasabi ito sa atin ng Panginoon. Sabi nga, magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito. O kahit na talagang wala tayong pwedeng puntahan. Di ba? Medyo nagbibiruan kami ng mga kaibigan ko, no? Mga pastor. O paano yan? Sabi nga, nagkakaroon na ng parang control dito sa buong mundo. Saan tayo pupunta? Yung safe na safe tayo. Sa kong kaibigan, meron siyang lote sa probinsya, sa Calamba, inaayos niya na ngayon. Alam niyo yung kaisipan natin na nag-iisip tayo na paano tayo mabubuhay na hindi tayo gaano maapektuhan ng problemang dumarating dito sa mundo. So iniisip mo tuloy ngayon ay pumunta sa isang tahimik na lugar, magtatanim ako ng kamote, mag-aalaga ako ng hayop. So magkaroon man ng kagutuman, magkaguluman ang paligid natin, at least kahit paano safe na safe tayo. So yun agad ang unang takbo ng isip natin . Pero alam niyo, sabi dito sa Bible natin, wala pala tayong pwedeng takbuhan para tayo maging payapa. Bakit? Liwanag sabi ng Panginoon, magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito. So ano bang lugar dito sa mundo na hindi ka na pwede mo puntaan na hindi ka daranas ng kapighatian? Meron ba? Sa Manila magulo. Sa probinsya medyo maganda, tahimik, pwede kang magtanim, pwede ka na mabuhay doon. And yet, sabi ng Panginoon, magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito. Diba? Nasaan ba ang Cavite? Nasa mundo. Ang kabundukan, nasa mundo. So lahat ng lugar, walang neutral . Daranas kayo ng kapighatian sa mundong ito. So kahit saan ka pumunta, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob. Oh, praise God. Ito, meron naman siyang konsuelo. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Napagtagumpayan na pala ng Panginoong Kristo ang sanlibutan. So kahit saan ka pumunta, may problema, pero ang assurance ng Panginoon, solve na yan. Solve ko na yung problema na yan. Huwag na kayong mangusibik, huwag na kayong magulumihanan. No? So ang problema, pwedeng yung sakit, yung hirap na daranasin natin o daranasin mo, it is just for a moment. It is just for a moment. Yung moment na yon, hindi ko alam kung gaano katagal yun, pero it is just really for the moment. Bakit? Kasi sabi ng Panginoon, hindi ka magtatagal dyan sa problema na yan. Bakit? Napagtagumpayan ko na yan sabi ng Panginoon Okay? Whether you like it or not, ang kailangan mo lang talaga is to endure. Okay? I-endure mo lang. Yung karanasan ni Nanay, Nanay Betty, nag-ilang linggo ba siya sa hospital? Nag-ilang linggo ba siya sa bahay? So sabihin natin, umabot ba ng 5 buwan? Parang wala naman Hindi ako nag-compute. Pero it is just for a moment. Ang end result, sabi gano'n ng Panginoon, there it is true, na pagtagumpayan ko na yan. Sabi ng Panginoong Kristo. Ang sarap pakinggan niyo Sabi ng Panginoon, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob, kalooban, na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. No, that is the blessed assurance that God has not only a promise, but He already won the battle. He has won the victory.
no? Na ibinibigay naman ng Panginoon sa atin yon. Okay? So sa John chapter 16 verse 33. Isa pa, sabi dito sa Romans 8:16. Romans chapter 8 verse 16 o 17. Sabi dito, ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo sapagkat tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Wow. No? Kasama niya tayo sa pagtitiis, kasama rin niya tayo sa kaluwalhatian. In other words, yung footstep na dinaanan ni Christ, yun din ang daraanan natin. Dumaan siya sa pagsubok, pero dinaanan din yung pagtatagumpay. Ganon din naman sa mga Kristiyano, mananampalataya. Daraan ka sa pagsubok. In fact, yung problema dinaanan ni Christ, hindi naman natin talaga literally ganon din ang mangyayari sa atin, Pero the essence is there. Problema yon. So dadaan ka sa problema, katulad ng Panginoong Kristo or trials, dadaanan mo rin yung pagtatagumpay na dinaanan ng Panginoong Kristo. The same way ang dadaanan mo. Magtatagumpay ka rin sa Panginoon. Okay. Number 2, believers will grow from trials. Akala ng iba, the more they learn, alam mo yun, yung salita, basa ng basa, aral ng aral, puro head knowledge, wow, ang galing. Akala natin yung mga ganun mature. Para bang yun ang sukatan natin kapag ang isang Kristiyano maraming alam sa Bible, mature sila. Well, parang hindi ganon ang sinasabi ng Bible. No? Maturity or growth, no? Yung pamamaraan ng Diyos para maabot mo yan, ma-attain mo, is totally different from our thinking. Tayo ang gusto natin parang, para ako'y gamitin ng Panginoon, para ako'y maging mature, para ako'y maging, alam mo na, mag-grow, kailangan ko basa-basa, aral-aral. Well, that is good. Lalo na kung ikaw ay ginagamit ng Panginoon sa pangangaral, certainly dapat mong gawin yan. Pero hindi yun ang source ng maturity ng isang tao. Kaya minsan may nakikita tayo, ba't siya ang galing-galing magturo, ang daming alam. Pero nakikita natin yung buhay nila, di ba? May mga ganyan hindi natin maiwasan. Na parang ma-assess mo na, parang hindi naman pala siya mature, parang hindi naman siya nag-grow. Ang galing lang magturo. Kasi nga ang growth or maturity, hindi mo dun makukuha. You can only gain knowledge. Andito lang yan, puro hangin. Puro hangin. Pero pag hindi mo naman nagamit yan, walang kwenta yan. O hindi mo pinamumuhay, walang kwenta yan. Pero sabi ng Panginoon, yung growth, yung maturity, makukuha mo yan, doon sa trials and problems na dumadating sa buhay mo na pinagtatagumpayan natin. Okay? So, believers will grow. Basahin natin sa 1 Peter chapter 5, verse 10. Sabi ganon, chapter 5, unang Pedro, kapitulo 5, ang talata ay 10. Sabi diyan, but the God of all grace, who had called us unto his eternal glory by Christ Jesus, after that you have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you. Di ba? Yan ang gusto natin, di ba? Gusto natin maging perfecto, matibay, establish, matatag, strengthen, malakas, settle you. Ano yun? Sa Tagalog, at ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo Jesus, pagkatapos, okay? Ano daw? Pagkatapos, in other words, you have to pass through this. Pagkatapos na kayo'y makapagbatang sandaling panahon, ay siya rin namang magpapasakdal, magpapakatibay, o magpapatibay at magpapakalakas o magpapalakas sa inyo. You see, pagkatapos mong dumaan sa problema, sa trials, sa persecution, doon pa lang lalabas yung sinasabi ng Panginoon
no, will make you perfect, establish, strengthen, and settle you. O di ba yan naman ang gusto natin mga kapatid? So we need to recognize na itong trials o problems and persecutions na nangyayari sa buong mundo, sa ating lahat mga Kristiyano, no, ito yung pamamaraan ng Diyos para tumibay tayo at tumago. In fact, sabi dito, perfect. Diba? Meron ba taong perfect? Wala, di ba? Pero ito ultimately ang gusto ng Panginoon mangyari sa atin. And it will only come to us, it will happen when you pass through trials, problems, and persecution. Okay? So nagiging mature tayo pag dumadaan tayo dito. Okay, so ngayong umaga parang tinuturuan tayo ng Panginoon na tingnan natin ang trials and problems sa buhay natin doon sa point of view ng Panginoon. Na ang tingin dito ng Diyos ay makabubuti yan sa iyo. Eh, tingnan niyo, meron bang gamot na masarap? Bagay, meron na ngayon, ano? Lahat ng gamot, mapapakla, mapapait, no? Hindi natin gusto ang lasa. And yet, yun ang magpapaganda ng iyong health, magpapatibay ng iyong kalusugan. Okay? Kung alin pa yung ayaw mo, eh yun talaga ang kailangan ng katawan mo. Ganon din sa atin. Ayaw natin ng problema, pero yun ang magpapatibay sa pananampalataya natin. Okay? Kaya nga nasabi ko, hindi mo na kailangan ipag-pray. Dadaan ka dyan, antayin mo lang. Okay? Ang ipag-pray mo eh, mapagtagumpayan mo yan. Okay? Na huwag itong tumagal sa iyo. Okay, sa 1 Peter chapter 5 verse 10 yan. Okay? So, punta na tayo sa ikatlo. Believers will overcome trials. No, ito maganda. Nagsisimula pa lang ang problema sa buhay natin o sa buhay mo. Dapat nating malaman na pagtagumpayan na yan. O napagtagumpayan mo na. Yun ang assurance ito ng Panginoon. Basahin natin sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Sa aklat ng mga taga-Korinto chapter 10 verse 13. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng lahat ng tao. Tingnan niyo mga kapatid. Problema mo ba pera? Lahat ng tao dumaan na dyan. Problema mo relationship? Hindi ka nagsusolo. Marami dyan. Problema mo ba sa family? Hindi ka nag-iisa. Maraming broken family dyan. So hindi ito bago. Okay? Problema mo kalusugan, sakit. Mas marami pang sakit yung iba kaysa sa'yo. Pakinggan nyo. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, sabi ng Panginoon, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. You see, yung strength pala, para mapagtagumpayan natin yon, binibigay din pala ni Lord. No? Ang source ng strength para pagtagumpayan mo yung trials and problems, ang source pala nun, si God. Kaya huwag kang lalayo kay God. Huwag kang lalayo kay Lord. The more you draw near to God, pag meron tayong problema, manalangin, no, lumapit ka sa Panginoon. Kasi siya yung source, ang liwanag, mga kapatid. Kaya wala tayong may pagmamalaki o maipagyayabang na kaya nasolve yung problema ko dahil matalino ako, mahusay ako, may pera ako, magaling ako. No? Hindi yun. Kasi ang tunay na source, sabi dito, sabing ganon, wala pang pagsubok na dumating sa inyo, 1 Corinthians 10:13, ano? Na hindi naranasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, sabi ng Panginoon, pagdating ng pagsubok, no? Pagdating, yung arrival ng pagsubok sa iyo, bibigyan niya kayo ng lakas ng Panginoon upang mapagtagumpayan iyon. So kasabay ng pagsubok, dumarating din yung relief, dumarating din yung ayuda. Okay? Dumarating yung suporta ng Panginoon.
kasabay, I believe it is at the same time, no? Pumatok si Lazada, may dalang problema. Si Meralco, may problemang dala, magbabayad ka. Pero sa kabilang banda, dumating naman yung isang delivery boy na ang dala-dala kalakasang mula sa Diyos para mapagtagumpayan mo. Yung dumating na bill, babayaran mo. So almost parang magkasabay sila, no? Kasi sabi ng Panginoon, sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng Panginoon ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Wow. Siya rin pala ang lulutas. Siya rin pala ang magiging source. Deuteronomy 20 verse 4. Pakinggan ninyo, sabi dito. Nandito pa rin tayo sa point number 3. Believers will overcome trials. Sa chapter 20 verse 4, sapagkat kasama mo ang Diyos mong si Yahweh. Okay? Siya ang makikipaglaban para sa iyo at pagtatagumpayin kanya. Ama, hindi lang pala pinadala. Kundi, yung lakas, kundi, sabi ng Panginoon, kasama mo ang Diyos mong si Yahweh. Siya ang makikipaglaban. Praise God. Dumating yung bill ng Meralco, dumating yung malaking naniningil sa ng utang. Sabi ng Panginoon, siya rin yung aharap. Si Lord din ang aharap. Siya, sabi dito, ang makikipaglaban para sa iyo. Kaya pala magtatagumpay, hindi ikaw ang lalaban, kundi siya, sabi gano'n. Makikipaglaban para sa iyo at pagtatagumpayin kanya. So siya makikipaglaban pero ang tagumpay sa iyo. O, di ba? Di ba maganda yon? Siya makikipagbuno, siya makikipaglaban doon sa problema mo na kinakaharap mo. Pero sabi dito, yung tagumpay sa iyo. Sabi ng Lord, sige, diyan ka. Antayin mo lang yung trophy. Ako makikipaglaban. Pag ang Lord ang nakapaglaban, palagay ko, di ba? If God be for us, who can be against us? Meron bang pwedeng tumalo sa Panginoon? Siya pala ang makikipaglaban Hindi pala ikaw. Ikaw, diyan ka lang, relax ka lang, sabi ng Panginoon, ako makikipaglaban. Gawin mo yung part mo, ako yung personal na laban dito sa problema mo. Pero yung reward, yung tagumpay, yung trophy, ibibigay ko sa iyo yan. Okay? Deuteronomy 20 verse 4. Psalms 34 verse 19. Many, wow, umpisa pa lang many are the afflictions of the righteous. Mga kapatid, hindi pala konti. Many, sabi ng Panginoon. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivered him out of them all. Marami ang kadalamhatian ng matuwid, ngunit inililigtas ng Panginoon sa lahat. Okay? Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivered him out of them all. So wala palang problema na dumarating sa buhay ng isang tao na matuwid, may pananampalataya sa Diyos, na hindi iiwang pulbos ng Panginoon. So lahat ng problema, isipin mo na lahat. Walang ititirang buhay ang Panginoon sa kanila. Sa dami ng problemang dumarating dito sa mundo o sa iyo personally, sabi ng Panginoon, wala siya iiwan para sa iyo. Uubusin ng Panginoon lahat yan. Yun ang ibig sabihin Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivered him out of them all. Marami ang kadalamhatian ng matuwid, ngunit inililigtas ng Panginoon siya sa lahat. Praise God. So yung tatlong puntos na yan ang gusto kong ibigay sa inyo, mga kapatid. Na magkaroon tayong tamang perspective sa problemang ito ng COVID-19. The devil meant it for you to break you, but God meant it for you to grow and to overcome it. And the blessed assurance, sabi ng binasa nating mga talata, na overcome na ito, it is done already. Okay. Palagay ko dito applicable yung sinasabing done deal.
In other words, kumbaga parang isang ito tapos na ito. Sigurado na ito. It's a done deal covenant with God. It's a done deal na yung tagumpay ay sigurado, tiyak. No? Hindi ka nagbabakasakali. Tandaan niyo, hindi ka nagbabakasakaling magtagumpay. Hindi. It is a fact. It is based on the promise of God that you already won the victory, na pagtagumpayan mo na yan, not because you fight for it, but because Jesus Christ personally confronted your problems and trials. When you pray, personally God confronted your problems and trials in your life, and He defeated it 2,000 years ago.